ang aral pa. Naman to, ang hirap naman itong asignaturang haynayan at asignaturang bilnuran. Uy, Leslie, saan planeta ka ba galing? Tsaka ano bang salita yung ginagamit mo? Hindi namin maintindihan, no? Huh? Filipino kaya yun? Pilipino? Yan na yung kasignaturang haynayan tsaka bilnuran. Ngayon pa lang narinig yan eh. Oo nga. Pare-pareso naman tayo ng subject, pero wala kami naaralang ganyan, no? Saan ako kuha ito? Ay, naku, hindi nyo pa rin bagets? Asignaturang haynayan, biology. Bilnuran, arithmetic. Wow! Nosebleed! Oh, well. Grabe ngayon ko lang nalaman, may Filipino translation pala yung arithmetic tsaka biology. Oo naman, tsaka marami pang iba. Dahil sa paglago ng teknolohiya ay mayroong ilang salitang Ingles na nalikha na madalas natin ginagamit at naging bahagi na ng ating bokabularyo. Pero alam niyo ba mga classmates na mayroong katumbas sa wika natin ang mga salitang ito? Narito ang ilan sa mga halimbawa. Sa classroom, higit pa sa lapis... Bakit parang uulan? Eh, ang ganda-ganda naman ng panahon ah. Kaya naman pala eh. Naririnig mo ba? Sakit sa tenga. Sa classroom. Sige lang, aral pa! Ha! Leslie, may problema ka ba? Naku, pag-usapan natin. Kanina ka pa nagwawala. Ano ang problema mo? Grabe naman kayo. Ano nagwawala? Kumakanta ako, no? Eh, tinitesting ko lang kasi itong bago naming microphone sa bahay. Kaya dinala ko. Ayun, practice. Patingin nga yan, Leslie. Ah, Shane, try mo. Sige. Sa bawat araw, may umagang kay sigla. Wow, ang ganda naman pala ng mic mo eh. Ha? Hindi, minsan kasi naglolo ko to eh. Bakit nung ginamit ko kanina? Ang pangit. Sira na ata to. Microphone. Karaniwang ginagamit natin kapag gusto nating kumanta o nais nating magsalita sa publiko. Sa Pilipino, ito ay mikinig. Jacob, natapos mo na ba yung assignment mo sa math? Jacob! Natapos mo na daw ba yung assignment mo sa math? Jacob! Jacob! Wala eh. Dead ma talaga. Kaya mo na nga lang siya. Mag-aral na lang tayo dito. Ganda talaga ng bagong headset. Buong-buo yung tunog. Headset. Karaniwang ginagamit ng isang tao kapag nais niyang makinig ng paborito niyang tugtog. Kapag isinaling sa Filipino, ito ay pang-ulong hatinig. Oh, Shane. Ano yung ginagawa mo? Busy-busy ka yata sa pagsusulat. Alam ko may reaction paper tayo, pero hindi ganyan kahaba. Nagmamahal, Shane Velasco. Hala, anong ginagawa mo? Ah, ito? Liham to para sa tita ko sa probinsya. Ha? Eh bakit hindi mo na lang ipadala sa email? Mabilis yung proseso, tsaka mabilis pa nilang matatanggap. Oo nga, no? Eh, siguro sa susunod na lang, natapos ko na eh. Medyo mahaba rin kasi. Mahaba? Parang hindi lang mahaba. Parang mahaba. Email. Kadalasang ginagamit kung nais nating mag-send ng messages gamit ang internet. Sa Filipino, ito ay sulatroniko. Yung website yung pinapanood dyan, ba't yung tawa ng tawa? Grabe, panoorin mo maigi ah.
Nakakatawa to. Naku, wag na, nakakatakot kaya. Nakakatakot ka dyan. Laki-laki mo na, duwag ka pa. Sabi nakakatakot dyan. Kayo nyo naman pala mag-piano eh, oh. Website. Naglalaman ng iba't ibang impormasyon kapag nagsusearch tayo gamit ang internet. Pero kung isasalin ito sa wikang Filipino, ito ay pook-sapot. Finally! Tapos ko rin. So, sasave ko na lang siya. Control. Ano nangyari sa'yo? Nalawat yung laptop ko. Hindi ko pa nasisave eh. Pwede! Charge mo. Charger ang problema Hindi dyan. ko nga dala yung charger ko eh. Saan pa naman ito ngayon? Hindi mo na Control S? Sabit. Tawa ka dyan. Project kaya nating dalawa to. Magkagrupo tayo, di ba? Sablay. Charger. Ito ang ginagamit kapag nalobat ang inyong cellphone, laptop, camera, at iba pa. Kapag tinranslate ito sa Filipino, ito ay pantablay. Ilan lamang ito sa mga salitang hindi natin inaakala na may translation sa Filipino. Pero bilang mag-aaral, dapat natin itong alamin at maging instrumento tayo sa paglinang ng ating wika. Ayon nga sa kasabihan, ang kaalaman ay hindi nananakaw ni numan. Ito ay susi sa magandang kinabukasan. Classroom! Sige lang, aral pa!